Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Sa panahon ngayon na ang pananaw sa Earth ay ganito, ay apektado ang appointed times ng mga takdang kapistahan at pananambahan sa iba't ibang bahagi ng mundo na magkakaiba ang pagkakataon ng sunrise at sunset. May natutulog pa sa kadiliman ng gabi sa ibang mga bansa samantalang may mga nagtatrabaho sa kainitan ng araw sa ibang mga bansa. Ito ay realidad na kailangan nating harapin. Isang hamon dito ay ang araw ng Shabbat. Anong petsa ang Shabbat sa buong mundo? Sabay-sabay ba dapat ang pangingilin ng Hashabbat sa buong mundo? Synchronized ba dapat? Simultaneous ba dapat? Pero hindi nga ito practical dahil magkakaiba ang araw at gabi sa buong mundo. Kaya ang susunod naman na mga tanong ay, kung gayon ay saan mag-uumpisa ang araw ng Shabbat? Sino ang mauuna? At bakit sila ang kailangang mauna? Pero paano maisa sa katuparan ang alinman sa mga lunas sa mga katanungan na ito? Ano ang reference points? Dito pumapasok ang pangangailangan na magkaroon ng international dateline. Ito ay upang gawing standard ang reference point ng petsa sa buong mundo. Kaya ang buong mundo ngayon ay gumagamit ng international dateline sa Mid-Pacific region. At sa totoo lang ay lahat ng naniniwala at sumusunod sa weekly Sabbath ay umaasa sa international dateline o IDL. Ang tanong ay bakit kailangan na sa Pacific ito ilagay? Sino ang nagbigay ng kapamahalaan? Ang tanong ng ilang grupo ay kung dumating na ang Messiah, ang Sabbath ba na ipapasunod niya ay ang sumusunod sa international dateline? Kung ang magiging headquarters niya ay sa Jerusalem, mauuna ba muna ang Samoa, ang New Zealand, ang Australia, at lahat ng nasa eastern side ng Jerusalem? Ang Jerusalem ba ang susunod sa kanila? Mahuhuli ba ang Jerusalem? Hindi kaya ang Messiah ang mag-uumpisa ng pagdiriwang ng Sabbath mula sa kanyang trono sa Jerusalem bilang King of Kings? Kaya may mga lumitaw na isinusulong ang paniniwala na ang Jerusalem location dapat ang reference point ng dateline para sa buong mundo. Ito ang tinatawag na Jerusalem Dateline o JDL. Ito ay isang counterpart o alternative na gamitin bilang basehan ng time, day, month, and year sa halip na ang Mid-Pacific IDL. At may mga naniniwala na ito dapat ang batayan ng weekly Sabbath. Dito dapat daw sa lugar ng Jerusalem magmumula ang Sabbath day. Jerusalem muna bago ang ibang bahagi ng mundo. Isa po ako dati sa naniniwala dito. Ito ay dahil sa maraming katwiran. Mayroong scriptural location daw kasi dito sa mundo kung saan unang nag-umpisa ang mga araw at mga buwan. Ang meridian kung saan nag-umpisa ang mga araw sa daigdig ay malinaw na demarcated daw sa kasulatan. Pero hindi gaya ng mga imaginary lines na gawa ng tao. Ayon daw sa kasulatan ay ang buong meridian ng region, na kung tawagin ngayon ay Middle East, mula Euphrates River hanggang Egypt ang siyang dateline ng Elohim, kung saan unang nag-umpisa at nagtapos ang unang mga araw. Ito ay dahil 2 o 3 sa 4 na mga ilog o rivers mula sa Garden of Eden ay matatagpuan sa lugar na ito. Ang Gihon na umaabot hanggang Ethiopia, ang Tigris sa Assyria, ang Euphrates na matatagpuan naman sa Babylon. Malapit din dito ang Mount Ararat, kung saan nag-umpisa ang panibagong lahi ng tao mula kay Noah. Kung sa bagay ang buong lugar na ito ang mga hangganan ng Promised Land para sa mga anak ni Abraham.
Ayon sa Genesis chapter 15, verse 18, ang mga boundary nito mula sa Great River of Egypt at hanggang Euphrates River na umaabot hanggang Persian Gulf. Nang mabihag sa Babylon ang mga Israelites at Jews ay nasa loob pa rin sila ng isang meridian na gaya sa Jerusalem. Na ganun pa rin naman kahit hanggang ngayon. Ang Israel, Babylon at Egypt ay nasa loob ng iisang meridian. Ito din ang meridian kung saan unang naitala ang umpisa ng barley season, bilang palatandaan ng Abib at umpisa ng unang buwan ng bagong taon. Dahil ang Egypt ay kabilang sa meridian na ito, bago pa man nagdiwang ng Abib Festival sina Joshua sa boundary ng Canaan. Sa dakong silangan ng Euphrates River ay may mga natural geographical barriers na tila hinahati ang mundo sa east and west. Sa north ng mga barriers na ito ay ang Ural Mountains. Isa itong napakalaki at napakahaba na mountain ranges na naghahati sa Europe at Asia. Ang northern tip nito ay nasa tapat ng Arctic Ocean. Southern tip naman nito ang Caspian Sea. Sa center ng mga barriers na ito ay no man's land sa ibaba ng Caspian Sea. Ang Persian Desert na nagpapahirap sa mga gustong tumawid mula sa west papunta sa east. Sa south ng mga barriers na ito ay ang napakalawak na Indian Ocean, na naghihiwalay naman sa Africa at Asia. Ang mga ito ay tila nagpapatunay na ang bahaging ito ng mundo ay isang boundary ng isang meridian. Ang Nazi-Ural geographical boundaries na ito ang tila nagsasabi na narito ang original prime meridian. Ito ang naghihiwalay sa west at east. Ito ang naghihiwalay sa Africa, Europa, at Asia. Makikita yan sa mga sinaunang world map na tinatawag na T&O map. May tatlong karagatan na naghihiwalay sa tatlong kontinente at napapaligiran sa labas ng mga oceans. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang Jerusalem. Ipapaliwanag po natin yan mamaya lang. Ituloy lang muna natin ang time meridian at time zone na ito. Kaya sa lugar na ito daw dapat nag-uumpisa ang lahat ng days and months. Sa gitna nito ang Promised Land o Land of Israel. Ang tunay na Promised Land ay mula Babylon hanggang Egypt. Sa gitna nito ay matatagpuan ang Jerusalem. Ayon sa Biblia ang Jerusalem ang itinalaga ng Elohim na Center of Nations. Ito ay navel of the earth, o ang pusod ng daigdig. Kaya patunay daw na dito dapat nag-uumpisa ang mga araw. Ito ang tunay na international dateline. Ito ang pinaniniwalaan nila na Jerusalem Dateline, o JDL. At dito nakabatay ang pinaniniwalaan nila na Jerusalem Dateline Sabbath. Ang Jerusalem Dateline Sabbath. Ang JDL Sabbath ay isang counterpart o alternative proposal na gamitin sa halip na ang IDL Sabbath. Ayon dito ay dapat na mauna ang Jerusalem sa pag-umpisa ng mga araw, buwan, at taon. Lalo na sa pagdiriwang ng mga Sabbaths at festivals. Kaya sa JDL Sabbath na paniniwala ay kailangan na mauna ang Jerusalem at pagkatapos ay sa kasusunod ang ibang mga bansa. Narito ang isang Earth model na ang view ay mula sa top ng North Pole. Ang Sabbath Day ay nag-uumpisa sa Jerusalem at mula doon ay susunod ang ibang bansa habang tumatakbo ang oras. Halimbawa, kung ikaw ay nasa Manila ay maghihintay ka muna na mag-umpisa ang Sabbath sa Jerusalem at dumating sa iyo ang araw ng Sabbath mula doon. Kaya mahuhuli o magpapalipas muna ng 18 hours bago mag-Sabbath sa Manila. Ganito ang JDL Sabbath. Sa ganitong paraan ay ang mga bansa sa Pacific at Asia ay laging mahuhuli. Ngayon ay tingnan natin ang kaibahan ng JDL Sabbath at IDL Sabbath. Kung 18 hours ang hihintayin ng Manila mula JDL, ay mas maikli naman kung mula sa IDL. Maghihintay lang ng 4 hours ang Manila mula sa IDL dahil mas malapit ito sa IDL. Maghihintay naman ng 10 hours ang Jerusalem bago mag-Sabbath.
Nauuna ng 6 na oras ang Manila sa Jerusalem dahil mas malapit ito sa IDL. Yan ang kaibahan ng IDL sa JDL. May iba pang pagkakaiba, gaya ng umpisa ng day. Ang mga JDL believers ay naniniwala na sunset ang umpisa ng araw. Ang IDL naman ay nag-uumpisa sa midnight. Ito ay dahil magkaiba din ng reference point ng oras at petsa ang IDL at JDL. Ang oras ng IDL ay mula sa Greenwich Prime Meridian sa England na nasa Atlantic Ocean at petsa ay mula sa IDL na nasa Pacific Ocean. Kaya nagiging hating gabi ang umpisa ng araw dahil maghihintay pa ng 12 hours. Ganun din ang Prime Meridian kahit sa kanya nag-uumpisa ang oras pero hindi naman sa kanila ang petsa kaya maghihintay sila sa IDL. Pero ang totoo ay ginaya lang nila ang mga Romans na hating gabi nag-uumpisa ng oras. Ang JDL naman ay iisa lang ang reference point ng time and date, walang iba kundi ang Jerusalem. Ang IDL daw ay man-made lang at walang authority. Ang JDL daw ang scriptural meridian at dateline. Kaya ang Jerusalem dateline Sabbath daw ang tunay na Sabbath day. Totoo kaya? Suriin po natin ang Jerusalem dateline Sabbath. Pero bago yan ay mag-review muna tayo tungkol sa International Dateline at Prime Meridian. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ang pinakalumang recorded na Prime Meridian ay mula sa mga Greeks at ito ay nasa Island of Rhodes ng Greece sa Mediterranean. Ang ideya tungkol sa longitude ay nagmula kina Eratosthenes at Hipparchus noong 2nd century BCE sa Island of Rhodes. Ito naman ang ginamit ng geographer na si Strabo sa ilang lungsod noong 1st century BCE. Katabi lang ito ng Jerusalem Meridian. Mukhang may alam ang mga tao noong araw tungkol dito. Ngunit ito ay reference point lang naman sa mga mandaragat sa Mediterranean Sea. Ito ang ginaya ng Statue of Liberty sa New York. Si Claudius Ptolemy ang unang gumamit ng mas maayos na meridian para sa world map sa kanyang geography noong 2nd century CE. Ang pinagbatayan ni Ptolemy ay ang tinatawag na Fortunate Isle sa Atlantic na iniuugnay sa Canary Islands at Cape Verde Islands. Nang may lathala ang geography guides ni Ptolemy noong 1477 CE, ay maraming mga mapa at globo ang sumunod dito. Ilan ding longitude sa Atlantic Ocean ang ginamit bilang prime meridian. At isa na ang Azores noong panahon ng discovery at paglalayag ng Spain at Portugal. Ang prime meridian sa Azores, sa Atlantic Ocean, ang naging basehan ni Gerardus Mercator, sa kanyang Atlas Cosmographica noong 1595. Ang kabilang dulo nito ay dumadaan naman sa Bering Strait, na pagitan ng modern-day Russia at Alaska, sa modern-day Pacific Ocean. Nang marating ni Columbus ang New World o Amerika ay mas magbabago ang lahat. Ito ang nagbunsod sa Santo Papa na maglagay ng demarcation line upang paghatian ng Spain at Portugal ang Western at Eastern Hemispheres. Ito ang batayan ng Treaty of Tordesillas sa Atlantic Ocean. Kasunod nito ang Treaty of Zaragoza sa Pacific Ocean. Bandang huli ay nag-agawan naman ng London, England at Paris, France na kilalanin bilang location ng Prime Meridian. Noon kasing 18th century ay halos lahat ng malalakas na bansa ay may kanya-kanyang sariling prime meridian. Ang Germany ay may Berlin Meridian. Ang Denmark ay may Copenhagen Meridian. Ang France ay may Paris Meridian. Ang Britain ay may Greenwich Meridian. Pero ang matinding dispute ay sa pagitan ng France at Britain. Kaya noong 1884 ay nagkaroon ng botohan sa tinawag na International Meridian Conference, na ginanap sa Washington, D.C., USA, kung saan ay 22 nations ang bumoto pabor sa Greenwich Prime Meridian. Maraming pinagpasyahan dito gaya ng mga time zones sa USA upang malunasan din ang railroad travel issues pagdating sa synchronization ng time na ang ginawang batayan ay ang zero time, sa Greenwich Prime Meridian. Nag-apela sana ang France at nagmungkahi na gawing neutral ang location ng Prime Meridian at sa Azores na lang at Bering Strait. Pero bandang huli ay umatras ang France at nagpatuloy na lang na gamitin ang sarili nilang Prime Meridian hanggang 1911. Ang pagkatatag sa Greenwich Prime Meridian o Latitude Zero, ang nagdulot sa pagkakaroon ng International Dateline sa kabilang panig ng mundo. Kung mapapansin ninyo,
Ang IDL ay para lang ma-define ang boundary o dulo ng prime meridian sa dalawang hemispheres, ang East at West. Kaya ang nagtatakda talaga ng oras, araw, at petsa, ay ang prime meridian. Dapat sana ay straight line lang ang IDL. Pero sumunod ito sa isang old practice ng Catholic empires na ang IDL ay nakabatay sa local laws ng mga apektadong lugar at hindi sa international laws. Kagaya ng ginawa ng Spanish Empire sa ating bansa. Inilagay sa time zone ng Mexico ang Pilipinas dahil nasa ilalim ito ng Spanish Empire sa Pacific. Kahit na nasa loob ito ng hemisphere ng Portuguese Empire dapat. Naunahan daw kasi ng Spain ang Portugal sa pagsakop sa ating bansa. Nang maging independent ang Mexico sa Spain, ay nabaling ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa mga kalapit bansa sa Asia kaya lumipat ito ng time zone sa Eastern Hemisphere noong December 1844, kung kailan ay isang araw ang nawala sa kalendaryo ng Pilipinas. Ito ang the day no Filipinos were born and the night without New Year's Eve. Ito ay kasunod lamang matapos ang International Meridian Conference sa Amerika. Pero ang totoo ay ang time zone lang ang nabago para sa trade and commerce pero hindi ang power and control sa nasabing mga territory, dahil namanan ng American Empire ang control dito mula sa Spanish Empire. At yan ang katotohanan at umiiral hanggang ngayon, lumagpas pa nga dyan dahil sa Taiwan, Japan, at South Korea. Muntik pa sana ang Vietnam. Kaya tuloy walang access sa Pacific Ocean ang China. At yan mismo ang ipinaglalaban ng China sa kasalukuyan. Pero ibang topic na yan kaya hindi natin tatalakayin dito. Kaya nang ilagay ang imaginary international dateline, ay Amerika ang nagpasimuno sa zigzag na IDL. Una ay iniwasan nito ang Russia kaya sa Bering Strait ito dumaan dahil dagat ito sa pagitan ng Russia at USA. Dito rin matatagpuan ang tinatawag na Tomorrow Island at Yesterday Island. Pero ang pangalan talaga nito ay Diomede Islands. Sila ay 3 miles lang ang pagitan. Kaya sila tinawag na Tomorrow at Yesterday Islands, ay dahil sa pagitan nila dumaan ang IDL kung saan ay isang araw ang pagitan dahil boundary ito ng calendar date. Ang isa ay nasa side ng time zone ng Siberia, Russia at ang isa naman ay nasa side ng Alaska, USA. Kapag winter, ay may nabubuong ice bridge na nagdudugtong sa dalawang isla. Kaya pwede maglakad papunta sa kabilang isla. Pero illegal ang pagtawid. Isa itong pagkakataon na makapag-time travel ng isang araw lang, sa tomorrow at yesterday. Sumunod sa pattern na ito ang ibang mga bansa sa Pacific kaya naging zigzag ang IDL. Ngayon ay balikan po natin ang Jerusalem Dateline Sabbath. Hindi natin itinatanggi na mas may credibility ang Jerusalem Dateline kaysa sa Pacific Dateline. Dahil sa maraming bagay na dahilan nila. Narito ang ilan sa kanilang mga dahilan. Ang pinakaunang Sabbath daw ay sa dako na ito ng mundo naganap dahil ang Euphrates River ay nandirito. Ang pinagdaungan daw ng barko ni Noah at ang pag-umpisa ng unang araw ng unang buwan ay sa region na ito din naganap. Ang lugar kung saan ipinaalala ang pagbilang ng Sabbath dahil nakalimutan ng mga Israelites sa pagkakaalipin doon sa Egypt, ay dito rin naganap. Ang ibig nilang sabihin, ay ito ang lugar kung saan naganap ang pinakatama na Sabbath kaya dapat lang na dito gumaya at sumunod ang buong mundo. Ngayon naman ay ipapaliwanag natin kung bakit mali ang Jerusalem Dateline Sabbath. Ang JDL Sabbath ay isa lang na assumption o palagay ng ilang mananampalataya. Parang opinion lang, ang Bible ay malinaw tungkol sa Sabbath basta mag-aaral ka lang ng mabuti. Hindi na kailangan mag-assume. Gaya nitong JDL Sabbath na gumaya lang sa parehong pagkakamali na ginawa ng tao sa time, date, calendar, weeks, at Sabbaths. Ang day ayon sa Bible ay hindi nag-uumpisa at nagtatapos sa time and date kundi sa sunrise at sunset. Inventions lang ng tao ang time and date. Ang Sabbath ay hindi umaasa sa weekly cycles at planetary names na pawang gawa-gawa lang ng tao. Napabulaanan na po natin ang mga yan sa mga nakaraang videos. Ang Sabbath ay hindi ang Saturday na alam ng mga tao ngayon. Ang Sabbath ay hindi nag-uumpisa sa sunset dahil ang day ayon sa Bible ay nag-uumpisa sa sunrise. Kaya ang JDL ay isang adjustments lang sa mga bagay na dati nang mali. Sumunod lang ito sa mga maling pamamaraan ng mundo.
Naipakita na po natin lahat yan sa mga naunang video. Kung gayon ay ano ang tama? Huwag mag-assume dahil malinaw naman sa kasulatan ang tungkol sa Sabbath. Kaya nalilito ang maraming tao at naliligaw dahil sa dami ng assumptions ng ibang tao. Huwag gumaya sa pattern ng mga patong-patong na errors ng mga inventions at devices ng tao gaya ng time, date, calendar, weeks, at Sabbaths. Palayain na ninyo ang inyong sarili sa continuous weekly cycle. Huwag mag-umpisa at magtapos ng araw ayon sa time and date. Ang sunrise at sunset ang natural day ayon sa kasulatan at realidad. Logic at common sense lang ay malalaman mo na yan. Kahit bata, kalimutan nyo na ang Saturday Sabbath. Hindi totoo yan at naipaikita na natin sa unang video pa lang. Mag-umpisa ng araw sa umaga at huwag sa gabi. Higit sa lahat ay ang tanda ng mga panahon, gaya ng days, months, years, at ng Sabbaths ay wala sa lupa kundi nasa itaas sa kalangitan. Ang munang itinalaga ng manlilikha para sa mga takdang panahon, sa mga months. Ang first day of the month and of the year ay nakabatay sa new moon. Kaya ang reference point ng Sabbath ay sa New Moon Day, at hindi sa Jerusalem. Narito ang kaibahan ng JDL Sabbath at Scriptural Sabbath. Tandaan na ayon sa kasulatan ay ang new moon ang reference point ng first day of the month at ng Sabbaths. Kaya kung ang new moon conjunction ay natapat sa Hawaii sa local time nito na 12 p.m. o tanghaling tapat. Ito ay 6 a.m. o sunrise sa Manila. Pwede nang mag-start kaagad ng New Moon Day at New Month ang Manila. Hindi na kailangan na maghintay pa sa sunrise o sunset sa Jerusalem. Lalo na dahil 1 a.m. pa lang doon. Masyado matagal na ang delays kung hihintayin pa. Pero kung JDL Sabbath ang susundin ay kailangan pa maghintay sa Jerusalem dahil kailangan mauna ang Jerusalem. Kaya kahit New Moon Conjunction na at kahit sunset na sa Manila ay kailangan muna maghintay na mag-sunset sa Jerusalem. At lilipas muna ang isang araw bago mag-umpisa ang Sabbath at sunset sa Manila. Maghihintay ng 24 hours ng Manila dahil kailangan mauna ang sunset ng Jerusalem. 6 hours ang mula Manila hanggang Jerusalem at 18 hours ang mula Jerusalem westward to Manila. Maaari din na mauna minsan ang Jerusalem sa Manila, kung ang moon conjunction ay natapat sa mga bansa na nasa west side ng Manila, ay mauna ang Jerusalem sa Manila, at lahat ng mga bansa westward. Lalo na kung nasa Jerusalem mismo or after ng Jerusalem ang moon conjunction. Halimbawa, kung ang new moon conjunction ay natapat sa Sri Lanka, sa tanghaling tapat, ito ay 2:30 ng hapon na sa Manila at 9:30 ng umaga naman sa Jerusalem. Ang JDL New Moon Day ay maghihintay pa ng 6 p.m. o sunset bago mag-declare ng new month. Mauuna ito sa Manila dahil ang Manila ay maghihintay pa ng 21.5 hours bago mag-sunrise para makaumpisa ng true new month. Kung titingnan naman natin sa simple and practical observation, ay malalaman pa rin na mahuhuli ang conjunction sa senaryo na ito dahil possible na makita pa ang last visible crescent sa Manila sa madaling araw bago sumikat ang araw. Kung 29th day of the month na pero may nakita pa na visible crescent sa madaling araw ay magkakaroon ng 30th day. Kung wala nang makita sa 29th day ng madaling araw ay hindi magkakaroon ng 30th day. Kung 30th day na ay hindi na kailangan ng observation. Automatic first day of the new month na kinabukasan. Mga takeaways natin dito sa mga scenarios na ito. Una, ang moon conjunction ay laging nagaganap sa tanghaling tapat dahil ito ang perfect alignment ng sun, moon, at earth, na ang moon ang nasa gitna kaya hindi nakikita dahil nakatalikod sa sun. Pangalawa, ang new moon conjunction ang tunay na point of reference saan man ito matapat sa mundo. Ang kailangan lang ay maghintay ng start of day sa lugar ninyo. Pangatlo, ang scriptural start of day ay sunrise at hindi sunset. Pang-apat, sa kawalan ng international dateline ay wala nang mauuna o mahuhuli dahil may kanya-kanyang sunrise ang bawat lugar sa mundo. Naghihintay lang ang lahat sa sunrise on or after moon conjunction o dark moon. Panglima, ang Sabbath ay isang local event. Ang reference point ng Sabbath ay hindi ang Jerusalem kundi ang New Moon Day kung saan matapos ito ay saka magbibilang ng 7 araw para sa Shabbat hanggang sa magkaroon ng New Moon ulit.
Ito ay ayon sa local events. Lahat naman ng takdang kapanahunan ay local events at dapat na ipagdiwang ayon sa kanya-kanyang lugar, maliban sa mga pagdiriwang na dapat ay doon sa Jerusalem dapat gawin. Hindi natin isinasantabi ang posibilidad na ang Jerusalem na ang dapat unahin sa lahat at susunod lamang dito ang ibang bansa. Kaya hindi rin natin ito basta-basta itinatapon na parang walang anumang kabuluhan. Ibinibigay natin sa Messiah ang pagpapasya kung paano ito ipapairal. Hintayin na lang natin ang pagdating niya. Dahil hindi natin alam kung paano ito ipapairal sa mundong ang nagpapatakbo ay politika, kapitalismo, at idealismo. Kung tunay man ang Jerusalem Dateline ay paano natin ito maipapairal sa mundo na nasanay na sa IDL. At kung maipairal man ay mangyayari lang uli ang zigzag na time zones dahil sa isyong political, commercial, at geographical. May mga boundaries ang bawat bansa na hindi naaayon sa time zones. At mangyayari lang ulit ang isyo kung sino ang dapat mauna sa bawat bansa at pwede magpalipat-lipat ng hakbang sa yesterday and tomorrow. Isa pa ay ang karagdagan ng pag-aaral na naman sa conversion ng equivalent times at familiarization. Sa pagdating ng Messiah upang ipairal ang kaharian ng Elohim sa buong mundo ay malinaw na sa Jerusalem ang kanyang headquarters. Sa Jerusalem nagmula at magmumula ang Torah, ayon sa kasulatan. Sa Jerusalem inilagay ng Elohim ang kanyang pangalan ayon sa kasulatan. Sa Jerusalem itinayo ang temple at muling itatayo sa pagdating ng Messiah ayon sa kasulatan ng mga propeta. Sa Jerusalem ang pagdiriwang ng mga takdang kapistahan ayon sa mga propeta. Sa panahon ng kaharian ng Messiah sa lupa, ang 3 pilgrimage festivals ay sa Jerusalem lahat gaganapin kaya walang isyu kung kailan at kung sino ang mauuna. Pero ang New Moon Day Festival at Seventh-day Sabbaths ay local events na kailangan natin hintayin sa pagdating ng sunrise sa ating lugar. Imposible na gawin itong global dahil hindi pare-pareho ang actual sunrise. Ganun pa man, kahit na tama pa man na ang Jerusalem ang dapat na international dateline, ay mali pa rin ang JDL Sabbath. Dahil sumusunod pa rin ito sa weekly cycle na hindi naman tunay. Dahil sumusunod pa rin ito sa Saturday Sabbath na hindi rin tunay. Dahil sumusunod ito sa sunset na hindi naman tama. Dahil hindi ito sumusunod sa heavenly signs. Dahil ang true Sabbath ay hindi naman nakabatay sa calendar week o 7-day planetary week. Sa Exodus chapter 16, ay ipinakita ng Elohim kung paano ang pagbibilang ng 7th-day Sabbath sa pamamagitan ng pagbibigay ng mana o bread from heaven. Ano ang kinalaman ng planetary hours o planetary days o planetary weeks doon sa mana? Ayon sa Torah, ang Sabbath ay 7th day. Kaya lang ang tanong ay, ika-7 araw mula saan? Saan at kailan ang umpisa ng bilang? Inilagay ng Elohim ang mga batayan ng bilang ng mga araw, buwan, taon, at panahon sa kalangitan kung saan walang tao ang maaaring makialam. Ito ang itinalaga ng Elohim mula pa sa pinakaumpisa ng lahat. Nasa langit ang nagsasabi kung ano ang days, months, at new year. Wala dito sa lupa. Kung gayon ay ano ang tunay na araw ng Sabbath? Alin ang 7th day? Mula saan ang pagbilang? Naipakita na po namin ang true Sabbath sa mga videos na nagawa na natin. Kung masugid na taga-subaybay po kayo ng channel na ito ay mapapansin po ninyo yan. Kung hindi nyo pa po napanood ay ipinapayo po na panoorin po ang mga videos na ito. Upang mas madali ninyo mahanap ay punta lamang po kayo sa playlists ng channel na ito. Kung hindi pa rin po maunawaan at kung nais ninyo ng direktang paliwanag ay pakiabangan na lang po ang darating na True Sabbath video series natin. Maraming salamat po kababayan sa inyong panunood at pagsubaybay. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements.
Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.